Magandang araw mga kapuso, narito na po tayo sa episode 328 ng Abot Kamay na Pangarap. Makikita natin rito si Bogs na talagang problemado talaga siya sa pera. Nangangailangan talaga siya ng pera lalo na't sira pa yung cellphone niyang ginagamit. Ngayon, nakakita siya ng isang mayamang babae, si Moira. Si Moira tanyag yung target niya para sa mga modus niya. Yun pala, gumagawa pala to ng modus laglag cellphone itong si Bogs. Binangga niya itong si Moira na kunwari hindi niya sinasadya na nabangga niya ito at nalaglag yung cellphone niya. So nung paglingon ni Moira, nainis siya kay Bogs, talagang nagtitigan talaga sila. Yan. Samantalang itong si Carlos, nagsinungaling siya sa statement ng mga pulis sa mga tanong na kung bakit nga naman alam ni Carlos na merong gunshot na mangyayari sa lugar na yun. Sabi ni Carlos, bumalik ako doon kasi nag-aalala ako sa mga kapwa ko doktor. Kailangan ko sila iligtas. Tapos noon, uminda siya na kunwari masakit yung kanyang likuran. Kaya sabi ni Lynette, pwede po ba mga officer, bumalik na lamang po kayo sa ibang araw. Kinakailangan po kasi magpahinga ng pasyente dahil hindi pa po siya talaga fully nakaka-recover sa nangyari sa kanya. Sabi naman ni Lynette, meron ba masakit sa iyo, Carlos? Wala na, Lynette, salamat. Samantalang kung si Bog, sabi niya, pasensya na po madam kung nabangga ko kayo kasi nakaharang po kayo sabi ni Moira, kilala mo ba kung sino kinakabangga mo, ha? Ako si Moira Tanyag. Kilala mo ko? Hindi po, ma'am. Pasensya na po talaga, paano po ba yan? Nasira niyo po yung cellphone ko. Kailangan ko po ng pera sa ngayon ganun ba? O sige, magkano ba pang paggawa mo nito? Ma'am, bigyan mo na lang po ako ng 10,000 pataas, sabi. O sige, tapos binalibag ni Moira yung cellphone, sabi niya, ano ako, tanga? Maloloko mo ako sa mga modus mo. Alam ko na yung mga galawan mo. Ha? Ang laka-laka ng katawan mo, ayaw mo magbanat ng buto. Wala kang kwenta. Ako pa talaga pinabangga mo. So nakatikim siya ng masakit na salita kay Moira. Kaya tuloy na bad trip itong si Bogs. Kasi yung kanyang modus, wa-effect. Hindi tumalab kay Moira, kaya nagmamaktul siya na parang bata. Habang dumadaan doon sa maliit na eskinita, bumubulong-bulong, sabi niya, bad trip yung babae yun Kinausap siya ni Aida, yung pinsan niya. O ano yun? Anong hinihimutok mo dyan? Yung kasi yung babae niyang bad trip bakit? Sikat ba siya? Artista ba siya? Kilala mo ba? Nagpakilala sa akin Moira Tanyag daw. Pwede mo naman siyang i-search sa internet, baka malay natin lumabas yung pangalan niya. Nung pag-search nila sa internet, nalaman nila, yayaman yun pala yan may-ari ng hospital, Apex Hospital pa. Samantalang itong si Moira, umuwi na nga ng bahay at galit na galit dahil nga sa nangyari nga kay Bog. Sabi niya, ma'am, anong problema? Wala. Huwag mo nang alamin. Siya nga pala, ma'am, hinahanap ni daddy yung old cellphone niya. Ano naman yung tungkol doon? Bakit? Meron bang laman na importante yun? Hindi ko alam. Di ba pinalitan natin yung cellphone niya nung napunta tayo ng Amerika, pero ngayon hinahanap niya at talagang nag-worry ako. Talagang kahinala. Sabi naman ni Moira, pues kailangan natin maunahan ng daddy mo. Kailangan maagaw natin yun bago pa mapunta sa kanya. Tanong, kanino ba napunta yung cellphone niya? Kay Annalyn. Yun naman pala Alam mo naman pala, ba't sinasabi mo pa sa akin? Di ba nga mami, magkagalit nga kami ni Annalyn? So ito na, nalaman nila, mayaman pala tong si Moira. Sabi niya, Moira Tanyag. Sabi naman ni Bogs, so asawa pala niya to, RJ Tanyag. Parang familiar sa akin Sabi ko na nga ba siya tong lalaki nasa wallpaper So ibig sabihin, siya ang may-ari nitong cellphone na to. At asawa niya tong si Moira Tanyag. Alam ko na ang plano. Alam ko na ang gagawin dito, Aida. Sabi naman o sige, mabuti pa, isauli natin dyan kay RJ Tanyag na cellphone niya. Tapos naisip ni Bogs na bago daw niya isauli yung cellphone kay RJ, pagkakaperahan niya, diba? So ito na nga, bumalik na nga si Bogs. Sabi ni Aida, alis na tayo, Bogs, ano ba ang bagal mo? Ito na nga, bumili na nga ako ng sabon at maliligo na nga ako. Maya-maya, aalis na nga tayo. Ngayon, bigla na lamang tumawag sa kanyang yung isang unknown number. Sinagot niya. Ayun pala ay si Josa, yung nasa kabilang linya. Sabi naman ni Josa, Bogs, nasaan ka?
meron na akong pantubos, meron na akong pera, no? Di ba napag-usapan na natin na ako mismo ang tutubos niyan? Eh wala na, Diyosa, huli ka na. Ibibigay ko na to sa nagmamay-ari ng cellphone, pupunta ako dyan ngayon sa Apex. Sabi naman ni Diyosa, no, eto nga ako kapali, kasama ko nga yung may-ari nitong cellphone na to nandito na nga ako, may pera na nga ako, tutubusin ko na. Kasi nga, nagkaroon kasi siya ng brain damage, nawalan siya ng memorya, yung may-ari niyan, di ba nga na-aksidente? Kaya ngayon, kasama ko siya ngayon at pupuntahan ka namin dyan. Sabi naman ni Bogs na binabaan ng telepono, sabi ko, ano naman pinagsasabi mo, Diyosa? Brain damage, na-aksidente yung may-ari. Ito na nga, pupuntahan ko na nga So, sabi naman ni Annalyn, bakit po ba binabaan kayo ng telepono ni Kuya Bogs? Sabi ni Diyosa, basta ewan ko ba, basta puntahan na natin, basta gagawin ko ang lahat, basta mabawi yung cellphone ng tatay mo. Samantalang itong si Moira, tinawagan si Zoe at inalam kung ano nang ang balita dyan sa Israel. Sabi naman ni Zoe, ma'am, teka lang, kararating ko lang dito, hindi ko nga makita pa si Annalyn At saka, isa pa, gagawin ko yung tiyempo ko, kaya mo muna akong pakialaman. Sabi naman ni Moira, no, mabuti pa umalis ka na dyan bago ka pa makita ni Lynette. Sabi naman ni Zoe, no, ma'am, kaya ko ang sarili ko, okay? So nagpaalam siya dito at nagsabi nga siya dito kay Nurse Ning kung nasa saan ang room ni Doc Carlos Benitez. Sabi ni Nurse Ning, ano po kayo ng pasyente? Sabi ni Zoe, bigla siya napahinto kasi masakit sa kanya, sa part niya na i-decline na ama niya yung pasyente. Sabi na lang niya, a family friend. So binigay yung room number at pinuntahan nga niya si Carlos. Umiiyak si Zoe, sabi niya, Dad, kamusta ka na? Pasensya ka na at nadadamay ka sa problema namin. So sabi naman ni Carlos, nag-promise sa akin si Doc Lindon na hindi siya magsasabi ng sikreto niya, ng sikreto natin, sabi. Kasi utang niya ang buhay niya sa pagligtas ko sa kanya. So sabi naman ni talagang nakahinga na ng maluwag si Zoe, sabi niya, talagang walang makakaalam ng sikreto natin. Diba? So sabi naman ni Carlos, sabihin mo nga sa akin, Zoe, si Moira ba ang may kinalaman ng lahat ng ito? Kung bakit ako nabaril? So umalis na si Zoe. So bigla siyang bumalik. Sabi niya, inamin na niya, no? Samantalang itong sina RJ, naglalakad na nga sila, binabaybay na nga nila yung kalsada. Talagang gagawin nila ang lahat para mabawi nga yung cellphone. Tinatawagan nga ni Diyosa si Bogs, hindi na nga siya sinasagot. Dinedecline na yung tawag. Ngayon, samantalang ito na nga, nag-confess na nga itong si Zoe at inamin na nga niya, nakagagawa niya lahat ng mami niya. Desperado na raw ito, kaya please lang, patawarin niya ito at huwag ipagsasabi kahit kanino na siya ang mastermind ng pagkakabaril kay Doc Lindon. Para nga naman matahimik ito. Sabi naman ni Carlos, nababalo na talaga ang nanay mo. Talagang gagawin niya to para lang maitago yung sikreto nyo. Desperada na siya. Pero wag kang mag-alala. Dad, nakausap ko na naman si Mami na ititigil niya na yung pagpatay kay Doc Lindon. Tumigil na siya. Sabi naman ni Carlos, no, at paano mo naman masasabi yan? Paano ka nakakasiguro? Dahil sinabi ko kay Mami na kapag ginawa niya ulit ito, tatakwil ko siya bilang nanay ko. Sinabi ni Zoe, no? So nangako talaga siya kay Carlos na hindi na magsasalita itong si Moira kay Balahadja nga na ipapapatay nga itong si Lindon, at nangako nga itong si Carlos na pinasabi niya kay Zoe na sabi nga ni Doc Lindon mananatiling liwin yung mga sekreto nila. Samantalang ito na nga, lumabas na nga itong si Aida at hinihintay na nga nila itong si Bog. Sabi niya, teka lang, bago tayo umalis, i-make sure mo muna na baka kung ano mga kabalastugan ng laman yung cellphone na yan, nakakahiya naman doon sa may-ari kung isasauli natin. Sabi naman ni Bog, oo nga, marami akong mga cellphone dito, ang ganda kasi ng camera nito Nung pagtingin niya sa may gallery, pinanood niya yung video confession, yung video clip ni Doc RJ habang ito nasa hospital noon, at sinasabi niya rito, ito lang ang tanging magiging ebidensya ko, Annalyn, anak, na kapag may nangyaring masama sa akin, pwede mong ilabas ang video na to, na tanging si Moira ang nagtulak sa akin doon sa may hagdan at hindi ko anak si Zoe. Kung ano man ang mangyari sa inyo ni Zoe, kung ano man ang nakikita nyo sa kanya, pagbigyan mo siya, patawarin mo siya, wala siyang kasalanan. Gusto ko maging close pa rin kayong magkapatid.
dahil tinuturing ko pa ring anak si Zoe. No? So nagulat siya sa mga revelations ni RJ. So nagbago ngayon ang isipan niya. Ngayon nakita na siya ni Josa, sabi niya, Bogs, halika Annalyn, halika. Doc RJ, nandito si Bogs, saglit. Ngayon nakita sila ni Bogs, kaya to nagkakaripas ang takbo. Tumakbo siya talaga, lumayo, papalayo kay Josa hanggang sa hindi na nga nila nadatnan itong si Bogs, hindi na nga nila naabutan. Sabi niya, teka lang, may pambayad naman ako bakit siya umalis? So nagtago si Bogs, bumalik siya sa bahay nila. Sabi naman ni Aida, kala ko ba aalis tayo? Nandoon na nga si Josa, tutubusin yung cellphone, di ba? Ba't mo siya tinatakbuhan? Ano ba nangyari? Sabi naman ni Bogs, kasi meron akong napanood dito na video na katotohanan na magsisilbing ebidensya. Sabi nung ni Aida, teka, hindi kita maintindihan, ano bang ibig mo sabihin? Basta, ako na ang gagawa ng paraan, hindi ko na ito isasauli to sa nagmamay-ari. May gagawin akong plano na tsak na pagkakakitaan natin. Hindi talaga maintindihan ni Aida, sabi niya, hindi talaga kita maintindihan. O di ba'y paliwanag mo na lang sa akin, sabi naman ni Bogs, basta, ako na ang bahala, malalaman mo rin mamaya, huwag ka na lang magtanong, sabi niya. Samantalang itong si Josa talaga nagtataka, may pambayad naman siya pampubos doon sa cellphone ni RJ, bakit siya nilayuan? Bakit siya tinakbuhan? Sabi niya, gusto niyo ba puntahan natin yung bahay ni Aida, yung pinsan ni Bogs? Malapit lang yun dito, walking distance lang. Sabi naman ni RJ, bakit naman siya tatakbo? Meron naman tayong pantubos, di ba? Talagang desidido itong si RJ na malaman yung mga nilalaman ng old cellphone niya, kasi baka ito yung way para manumbalik na yung mga alaala niya, di ba? Samantalang itong si Moira, nakibalita nga doon nga sa lakad ni Zoe. At sinabi nga ni Zoe na nakipag-usap siya kay Doc Carlos Benitez. At sinabi nga nito na tuluyan na nga mananahimik si Lyndon. Sabi naman ni Moira, paano naman tayo makakasiguro na mananahimik na yung Lyndon na yan? Ma'am, ito lang masasabi ko sa iyo, tapos na yun, kaya wag na tayo mag-alala. Ngayon, kapag nalaman ko na may gagawin ka na ng masama dyan kay Lyndon, talagang itutuloy ko na itapakwin kita. At saka pwede ba, iwas-iwasan mo na nga yung balahadya na yan. Wala yung mabuti maidudul sa buhay natin. Puro problema ang binibigay niya. Gusto ko lang naman ng katahimikan For once and for all, kahit ngayon lang, ma'am, sabi naman ni Moira, gusto ko rin naman talaga ng katahimikan Gusto ko talaga matapos na lahat ng mga problemang to. So yun pala, hindi pa nagtatapos ang problemang kinakaharap ni na Zoe sa kanya Moira. Dahil nga tumawag sa kanya itong si Bogs. Dahil nga yung old cellphone ni RJ, nakasave doon yung contacts ni Moira. Sabi niya, Moira Tanyag. Sabi naman ni Moira, sino ka? Alam ko na ang sikreto mo. Anong sikreto? Alam ko na ang sikreto mo. Ikaw ang nagtulak sa asawa mo si RJ Tanyag. At hindi niya anak si Zoe. Ang anak nila ay walang iba kundi yung Annalyn. Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo, modus mo lang yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Scammer ka, manggagamit ka. Gawa-gawa mo lang yung storyang yan. Sa bagay, kaya mo kilala. Dahil talagang kilala mo naman talaga ako Madali naman akong ma-research sa internet. At ako nagmamay-ari na Apex. Sabi naman ni Bogs, bakit? Sapat na bang dahilan na anak ni RJ? Yung Annalyn, bakit? Madali bang ma-search sa internet? At madali rin bang ma-research sa internet yung aksidenteng kinasangkutan niya? So natakot na itong si Moira, nagulat siya, sabi niya, ano bang kailangan mo? Magkano ba ang kailangan mo? Babayaran kita. Pakipagkita ka sa akin, isend mo sa akin yung video na sinasabi mo, kung totoo ba. So sabi ni Bogs, ito na naman yung video confession ng asawa mo. Sinabi niya rito sa video na ikaw may kagagawan ng pagkaka-aksidente niya. So makipagkita ka sa akin. Sabi ni Moira, babayaran kita, magkano ba? 50,000, 100,000. Napakakuripot mo naman, ma'am. 1 milyon. Kailangan ko ng 1 milyon. Sabi ni Zoe, ma'am, ano ba yan? Sino ba yung kausap mo sa phone? Bakit merong money involved? Sabi niya, o sige, tatanggi ka? O sige, makikipagkita ako sa asawa mo ngayon at ibibigay ko tong cellphone niya. Nung sa gayon, malaman niya yung mga ebidensya na kapaloob dito at ito na rin yung dahilan para manumbalik ang mga alaala niya. Sabi ni Bogs, binablackmail niya si Moira, tinatakot niya. Samantalang tong si Moira talaga natataranta na. Sabi nga ni Bogs, bakit ka natataranta ngayon?
Sabi ni Moira, no, makikipagkita ako sa'yo. Babayaran kita ng 1 milyon. Sige, deal. Sabi niya, no. Sabi naman ni Moira, Zoe, alam nung lalaki rin ang sikreto natin. Pag nakipagkita siya sa daddy mo at binigyan niya yung cellphone niya, matatapos na ang mga pinaplano natin. Samantala, eto na. Napuntahan na nga ni na Annalyn itong si Aida. Sabi ni Josa, nasa saan ba si Bogs? Bakit niya ba kami nilayuan? Sabi naman ni Aida, kasi sinundan ko si Bogs at sabi niya, meron daw siya nakitang video clip doon sa lumang cellphone. Tama po, namumukhaan ko po kayo. Kayo nga po yung nagmamay-ari ng lumang cellphone. Tama po, kayo nga po yun. Sabi po kasi ni Bogs, meron daw po siyang nakitang video na magsisilbing ebidensya. Sabi ni RJ, anong ebidensya? Opo, hindi ko po maintindihan kung anong klaseng video yun eh. Hindi niya na sa akin sinabi. At nagbago na lamang yung isip niya. Sabi niya, hindi na raw niya ibabalik sa inyo yung cellphone niyo. Sabi ni Aida, no? So, nagtataka sila. So, kinakailangan talaga nilang gumawa ng paraan para mabawi yung lumang cellphone ni RJ. Doon pa lang sinabi ni Aida, napaisip na sila eh, na parang merong kakaiba talaga nangyayari. Samantalang itong si Zoe, pinigilan ng mami niya. Sabi ni Moira, desperado na ako, Zoe. Kailangan kong patusin ito. Kasi nag-aalala si Zoe, baka nga kasi scam yun. Sabi niya, naniniwala ka sa mga ganong kwento? Baka hindi yung totoo. Sabi naman ni Moira, no, kinakailangan natin itong gawin. So, kinausap niyo yung manager ng bangko para nga mag-withdraw siya ng 1 million. At narinig ito ni RJ kasi umuwi na siya ng bahay. Sabi niya, 1 million? Bakit? Anong gagawin niyo sa 1 million? So, nagulat sila. Dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Bukas, episode 329 na tayo mga kapuso, kaya rin dapat natin pakatutukan. Aalamin natin kung ano bang alibay na naman ang gagawin na mag-inang Zoe at Moira. Sa pagkakataong ito dahil nalaman na nga ni RJ na nag-withdraw sila ng 1 million at parang magkakaroon dito ng agawan, no, dahil nga ihingi ng tulong si RJ kay Lynette para nga makipagsabwatan para mabawi nga yung cellphone na nakay Bogs. At inoperan nito ni RJ ng 1.5 million itong si Bogs kapalit ng cellphone para mabawi niya ito. At nag-uunahan na nga sila ni na Moira sa kanilinit. So malalaman natin bukas mga kapuso kung kanino ba mapupunta yung old cellphone ni RJ, kung mapupunta ba ito sa kalaban o sa bida. Dito na ba magtatapos ang kasamaan ni Moira? Yan ang pakatutukan natin dahil lalo na namang gumaganda ang istorya ng Abot Kami na Pangarap. Dito lamang yan sa GMA Network. At kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy viewing mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.